Marcos Jr. gumawa ng publicity stunt para takpan ng kahihiyan. Mga vlogger ay unti-unti nang ginigipit ng administrasyong Marcos. Chis Escudero at Romualdez binabatikos ngayon ng mga Pilipino laban sa ginawa nila kay VP Sara Duterte. So yun mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. Gigi rapper na naman ako eh. Lirigin rapper na naman ako eh. So eto, pag-usapan natin tong paggawa ng publicity stunt para pagtakpan ng kahihiyan ni Marcos Jr. At etong panggigipit ng mga ng mga opisyal papatungkol dito sa mga vlogger. Mga vlogger naman yung pinuntirya nila ngayon dahil hindi nila magurgor etong si VP Sara, kaya ang mga vlogger naman ang pinuntirya. At ito, matapos tapyasan ng budget ang OBP, Medical and Burial, apektado Chis Escudero at Romualdez binabatikos. Grabe mga nangyayari ngayon sa Akala natin porket nag-rally ang iglesia, medyo matatahimik na tayo sa mga ganitong issue. Hindi natin alam na may pa sila, may panibagong pakulo na naman. May panibagong pasabog na naman ng mga Judas. Ang Judas ang kapatid ni Balakit. Na ginagawa sa ating gobyerno. At ito, pag-usapan din natin tong sinabi ni Lucas Bersamin mapatungkol sa pagtakbo ni VP Sara bilang presidente sa darating na 2028 presidential election. Ay grabe to, grabe talaga to. Hindi ko na talaga maano kung ano ba yung may mga utak tong mga to. Pero sabi nga ng iba, 'di ba? Hayaan lang natin na gawin nila yung mga bagay na yan dahil balang araw ay sisingilin natin sila. May kilalang isang personalidad na nakapagsabi sa amin yan. Nagtanong kasi kami, ganito, ano po ba ang masasabi nyo sa patuloy na panggigipit ng administrasyong Marcos sa kay VP Sara Duterte? Ang sagot niya ay hayaan lang. At darating ang araw na maniningil din tayo. Grabe yun. Kaya medyo ilag ang iba dyan na talagang mabawian. Pero hindi naman natin, alam naman natin na hindi ganun yung ugali ng mga Duterte. Pero yung nagsalita na yun, medyo may laman yung sinabi niya. Tsaka maganda rin naman talaga yun, mga banateros, na sisingilin natin siya. Sarap kasi nun na hanggat buhay yung mga nang walang ya sa'yo or nang walang ya sa buong Pilipinas ay pagdudusahan nila yung kanilang ginawa na kabulastugan dito sa Pilipinas. Katulad lang nung isang pamilya. Ito hindi ko naman pinapanalangin at hindi naman tayo ganun. Pero sa likod ng kawalangyaan na ginawa nila sa Pilipinas ay inunti-unti silang lahat. At talagang pinagdusahan nila ng gusto yung mga ginawa nila sa ating bansa. Siguro medyo na kayo doon, medyo familiar sa inyo yung tinutukoy ko, pero hindi tayo magbabanggit ng pangalan. Pero alam nyo yan eh. Talagang alam mo yun, tipong parang ultimong kabutu-butuhan nila ay kinutkot ng sakit para ipadama sa kanila kung gaano kawalang yung ginawa nila dito sa Pilipinas. At namatay yung tatay, namatay nanay, namatay yung kapatid at parang susunod na rin yung isa. So wala tayong babanggitin,
Alam niyo naman na siguro kung sino yung tinutukoy kong yun. Kaya itong mga hayop sa ating lipunan, sa ating gobyerno, hayaan niyo muna. Darating at darating yung panahon na mauubos at magkakamatay din yung mga yan. Gago! Magkakamatay din yung mga yan. Soon. Grabe, nanalangin. May sa kapis pa naman ako lumaki. Oo, doon pa naman ako lumaki. Mamaya may dugo na rin akong mambabarang. Kaya ingat-ingat kayo, ha. Samantalang ito yung unahin natin. Itong sinabi ni L. Lucas Bersamin sa isang interview mapatungkol dito sa o nga pala, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Alam niyo, pag-share, pag-like nyo ay napakalaking bagay po niyan para sa aming YouTube channel at napakalaking bagay din po niyan para malaman pa ng ibang Pilipino yung mga tunay na balita na hindi inilalabas ng ibang mainstream media. Bulag na yung mainstream media natin ngayon. Alam niyo dati bago tayo magsimula, may konting kwento ako. Alam niyo dati, alam ko rin at lalo na relate dito ang mga senior citizen dahil, alam mo yun, ang mga senior citizen pagkagising, bubukas agad ng TV yan. Pagbukas ng TV, manonood agad ng balita. Umagang-umaga pa lang yan. Hindi ka, diba tayong mga kabataan, hindi tayo makapanood ng cartoons. Dahil nasa balita yung ating mga magulang na hindi natin malipat yung TV. Lalo't sa buhay namin noon na nakikinood lang kami sa kapitbahay. Mas lalo na yung mahirap yun, di ba? Mas lalo na yung ganun, mahirap yun kasi nakikinood ka lang, wala kang sariling desisyon. At sa panahon ko naman, ako, hate na hate ko ang balita, pero ngayon, isa na ako sa nagbabalita. So, ngayon, iba na. Yung mga senior citizen, cellphone na ang hinahanap. Hindi na remote ng TV. Kasi manonood na sila ng mga vlogs, mga vlog ng Duterte, mga Duterte vloggers, gano'n. Kasi, tapos nga, iwasan nyo manood dun sa mga tansudog youth vlogger. Wala kayong mapapala sa mga yudiputang yun. Kaya iwas-iwasan nyo. Stress lang yun. Samantalang, eto na nga. Isa sa mga joker ng Pilipinas, Lucas Bersamin, sa plano ni VP Sara Duterte, pagbitiw ni Representative Saldico, dinner ng mga Senado. Panorin natin. Ng reaction tungkol po dun sa sinabi ni VP Sara na she is seriously considering na tumakbo for presidency. She's welcome. I think it's too premature, but it's her privilege. Sabi niyo din kung patanggal ni Saldico as chair ng Well, I have no opinion on that. It's the discretion of the Congress. Wala kaming iwan dyan kasi executive kami. Sir, what happened po, may we know kung ano nangyari dun sa meeting ni PBBM, dinner with the senators? I was not a part of that dinner, so wala akong knowledge kung ano nangyari. But would you know, sir, kung ano po kaya yung mga possible na... I don't know, because that's usually a very social and private affair. Galing no? Pagdating sa kay BBM, social and private. Pero ang daming kuda rin nito ni Lucas Bersamin, ha? Tsaka nag-dinner pala ang ating Pangulong Bongbong Marcos kasama ang mga senador. So ano kayang yun? Ano kayang napag-usapan doon? Letter A, mapatungkol ba sa budget? Letter B, mapatungkol ba kay VP Sara Duterte? Letter C, none of the above. Gago! Ano kayang napag-usapan nila dun? So wala naman na tayo din pakialam dun. Medyo nakakatakot lang
Kasi baka may aprubahan na naman na panibagong budget. At doon naman sa sinabi ni Lucas Bersamin, mapatungkol kay BP Sara Duterte na welcome, talagang welcome. Oo, talagang wala ka dapat sabihin nung ni welcome. Oo, dahil tapos na ang maliligayang araw nyo sa darating na 2028 election. Dahil alam nyo, nauna, kay OJC, Iglesia ni Cristo, Muslim, Bisaya, wala nang boboto sa inyo. Hindi si Lucas yung iboboto, baka sabihin nyo. Baka. Tapos eto pa, yung about kay Saldico, no, natatawa ako dito. Ngayon, no comment sila. Pati nga yung pati nga yung Office of President, parang or yung Malacanang, wala daw. Ewan ko ba dito sa Malacanang, parang laging walang alam talaga. Wala daw kinalaman sa pag-alis daw ni Saldico. Okay, alam naman namin na medyo nagkakagulo-gulo na dyan sa inyong hanay. At unti-unti na nga na, kasi totoo naman talaga. Tingnan nyo eto matagal ko na tong sinabi, na ang mga congressman ay isang malaking puppet lang ng Marcos administration. Hindi, totoo yan. Diba? Kasi tingnan nyo maigi. Tingnan nyo ginawa kay Saldico. Wala na. Samantalang yung unang balita is tinanggal siya. Siyempre po, protektahan niyo yung sarili niya para hindi masyadong nakakahiya. Sinabi niyang siya daw ang umalis. So sa anong dahilan? Health issue, kalokohan yun. Kung si Remulla nga malapit nang mamatay, bakit nandun pa? Sorry. Gago! Sorry. Adulas na naman yung bunganga ko. Sorry guys. Remulla, wag mo kasuhan na. Sorry. Di ba, ito na lang Kung usapang health issue, mas malala ba si Saldico kaysa kay Remulla? Anak ng teteng si Remulla nga hanggang ngayon kahit naghihingalon Gago! Di ba? Kahit nga naghihingalon na si Remulla andun pa rin umiepal pa rin. Ito pa kaya si Saldico, kaya ako di ako naniniwalang LT sa sa isang health issue itong nangyayaring to, hindi ako naniniwala. So siguro baka tawag dito, baka talagang nagkakagulantang na or nagkakagulo na itong mga anti-Duterte dyan sa kanilang hanay at medyo kasi 'di ba may mga bali-balita, 'di ba? Na parang hindi daw di umano o disclaimer in English ko pa di umano ay parang hindi daw na ibibigay ng sapat yung mga pera ni Saldico. Bali-balita lang naman po yun. Wala po yung 100% na kasiguraduhan. Yun ay di umano lamang. May mga ganun daw na hindi daw na ng ayon doon sa ibang mga kasi may vlogger akong napanood na parang napiok or pumiyok na sinabi niya na kaya hindi kasi binabanatan na nila ngayon si Saldico Doon pa ako nagtaka, bakit binabanatan si Saldico ng mga tansu vlogger? Gago! I'm smelling fishy motherfucker Nakakamoy ako ng hindi maganda Bakit may pagbanat na sa bisprin ni Tamba? Bakit kaya? Ano kayang meron at may pagbanat na sila isa-isa sa mga humahawak o isa sa mga pinaka makapalang mukha sa kasaysayan ng politics world sa Pilipinas? Bakit parang binabanata na nila ngayon? So doon palang nagtaka na ako. So sabi ko, pinanood ko. Sabi ko, okay. Ito pala yung bali-balita na di umano hindi daw ibinibigay ng buo. Sa madaling salita, kinurap na yung pera, kinurap pa.
No? Ang lupit nun. Kinurap mo na, galing na sa pangungurap, tapos kinurap mo pa, anak ng teteng. Eh parang yung vlogger na sinto-sinto, si Nino Bungal. Basta yung si Nino, di ba? Oh, yun, nagpapasahod sa mga vlogger yun, may ebidensya tayo dyan. Nagpapasahod sa mga vlogger, ang sahod ng mga vlogger is 20 to 30,000. Pero ang nakakarating lang sa mga vlogger na mga tansudugyot, tawag dito, nasa 15,000 to 20,000 lang. So may cut kong na 10,000. Gago! So sa madaling salita, may bawas. So parang ganun daw yung nangyaring issue dito. Kaya parang tinanggal etong si Saldico. Di umano, ayon doon sa mga, sa mga tanso vlogger. So, hayaan na lang natin sila magpatayan. Pero ito lang isang masasabi ko dito. Balang araw lalabas din yung mga lalo't nagkakagulo-gulo na sila. Lalabas din yan yung mga nila, yung tawag dito, yung kanilang mga baho diyan. Sila, sabi nga, diba may kasabihan tayo, walang baho walang sekreto ang hindi nabubunyag. Kaya medyo mag-ingat-ingat sila. Samantalang mapunta naman tayo. Speaking of vlogger, eto na naman. Alam nyo, ayoko na talagang makita tong tao na to. Pero gustuhin ko man wala akong magagawa. So panoorin natin. Sinampahan na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice ng reklamong inciting to sedition in relation to cybercrime law si resigned Army Captain Clemente Enrique alias Captain Dado. Bunsod ito ng ilang social media content na naturang vlogger kung saan hinihikayat niya ang PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP na kumalas na sa pamahalaan. Isa sa mga instances na sinabi niya, yung i-abandon namin ang pag-implement ng warrant of arrest kay Kibuloy before. At ngayon naman, he is calling for the armed forces and the PNP to abandon this government and topple it, to withdraw the support, which is foul naman yan. Hindi naman yan tama. Foul naman yan. Hindi naman yan tama, sabi ni Tory. Himala. Nasasaktan din pala ang kahoy. Ay, Gago! Sorry. Kahoy, si Tory pala. Si Tory. No, himala, nasasaktan ka rin pala, Tory. Paul naman yan. Hindi naman yung Bakit nasaktan? Bakit sobra kayong nasasaktan sa sinasabi ni Clemente or ni Captain Dado? Kung alam nyo naman wala kayong ginagawang masama. Di ba? O halimbawa, yan, si dating general yan. Dating nagsiservisyo sa ating bayan, si Cap Dado. So kung halimbawa, alam ko na may kaso talaga na talaga yung ganung mga salita, no? So may kaso talaga yun. Pero kung iisipin nyo lang maigi, no? Parang napakababaw naman na para patulan pa ng parang napakababaw na patulan. Samantalang una-una kung may kakasuhan nga dapat dito si Tory yun. Pero soon natin malalaman yun malapit na tayo sa exciting part. Gago! No? So, doon, parang lang ako na napakababaw naman nung para kasuhan. Ngayon, kung talagang wala kayong parang kaba-kaba na hayaan nyo, vlogger lang yan. Hayaan nyo, retired general lang naman yan. Retired police or army lang naman yan. Hindi naman papaniwalaan ng PNP, ng army yan dahil wala naman tayong pinakitang pangit sa mga kabaro natin. Diba? Parang na-weirduan lang ako na, at ngayon natatawa ako dahil nasasaktan din pala si Tory. Sa likod ng pinaggagawa mo sa KOJC, talagang nasasaktan ka rin pala. May puso din pala to si Tory, no? Akala ko yung ugat lang meron. Gago! Akala ko ugat lang meron si Tory. Kasi diba yung mga puno naman ugat, dahon, bunga lang meron.
Kaya akala ko merong may walang puso. May puso din pala, nasasaktan din pala yung kupal. Gago! Nasasaktan din pala yung kahoy, no? Okay, tuloy natin. Ayon naman sa DOJ, hindi nila katanggap-tanggap ang naturang pagsasalta laban sa pamahalaan. Yung language that calls for hatred and calls for... Katulad dito, di ba? Yung kanina sinabi ko kay Saldi ko, si Saldi ko health condition or health issue, kaya siya di umano ay kumalas or bumaba sa pwesto. Ito kasi Remulla, isang dalawa o isang pirma na lang ng bulati dito. Di ba? Isang pirma na lang ng bulati, tignan nyo. Pero lumalaban, umiepal pa rin. Oo, kaya sabi ko parang medyo malabo. So pakinggan natin. Overthrow of government is not an acceptable language to us because we are under the rule of law. And overthrowing is asking for the people to violate the law. And it's not the right thing to do. Hindi tama yun eh. May pagkakalagyan ka, pag ang tingin mo, pwede mong hikayatin ang tao na... may pagkakalagyan. Medyo, threat to ha. Threat to kay Captain Dado. Kasi sinabi niya may pagkakalagyan, tapos hindi niya naman in-explain kung ano yun. Pwedeng ano yan. Naku po, delikado pala si Captain Dado. May pagkakalagyan ka daw, Captain Dado. Kung ako sa'yo, magkontra-demanda ka sa mga to. Hindi pa pwede. Nakakalungkot lang isipin, no, na bagay, siguro mayaman naman si Captain Dado. Pero wala, ganyan talaga. Mo, Captain Dado, panahon lang yan. Panahon nila ngayon. Soon, panahon naman natin yan. Kaya bawi-bawiin na lang. Magalit kahit na walang dahilan. Pinag-aaralan naman ng CIDG kung idadawit din sa kaso ang mga nag-share ng video ni alias Captain Dado. Tinitingnan, pinag-aaralan natin. May tayo na pati yung mga netizen na nag-share, paano, kung hindi nila share yun, hindi nyo malalaman. Tapos pati yun sila dinamay. Hindi na pati pala pag-share ngayon, delikado na. O ngayon, alam nyo na kung bakit laganap ang droga, laganap ang mga krimen. Dahil nakapokus po ang kapulisan, hindi naman lahat, no? Pero yung ibang mga kapulisan, lalo na to si Torre, nakapokus sila sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Ayun na nga. So alam na natin ngayon, kaya pati pa yung nag-share. Si 20 pa naman, case build up naman sa ibang mga sites na yun, na ibang may-ari. Mayroon na ring lead ang mga otoridad kung saan nakatira ang vlogger at kabilang din nila ito sa isinama ng CIDG sa isinampa nilang reklamo. Benedict Samson, UN. Ito na pati pati yung nasabihin pa, alam na nila kung saan nakatira. Parang iba yung pagbabalita. At parang may halong pananakot. Gago! Naisipin nyo, sinabi ni Remulla, may paglalagyan, di ba? Sabi naman ni Torre, alam na namin ang bahay mo. Nakakatakot siya. Oo, parang parang may threat sa buhay ni Cap Dado. Iba yung para sa akin iba yung dating ng ibang dating nung mga sinabi nila dito. Ito may bumagsak, dandruff. Wow, may dandruff. Ay, si Torre, no? Ay, naku, Torre. Okay, so dito tayo ito yung ginawang paawa effect ni Marcos Jr. Ito gumawa ng publicity stunt para takpan ng INC rally analysis sa pag-uusap ni BBM sa Kamala. Okay, at Kamala. Yan, pag-uusap ni BBM. Okay, panoorin natin. As far as I'm concerned, why hindi siya okay when it comes to the Philippines? Kasi ang level mo is president. And you talk to the president too. Now, kung gusto mo lang i-wish si Kamala na, oy, good luck to what you're doing
you will be doing in the next coming days kasi you're outgoing Vice President. Good luck ha, and let's keep in touch. That is a personal call, but it should not be an official call na ilalagay mo pa sa mga dyaryo. What is this? A publicity stunt? Yun. Ulitin natin na dito kasi is alam nyo medyo medyo napagtawanan, hindi medyo, talagang pinagtawanan. Alam nyo kung bakit? Ito kasi yan eh. Alam nyo ba't pinagtawanan? Isipin nyo maigi. Tumawag ka sa Vice President sa ibang bansa. Kinamusta mo at kinongrats mo lang. Ang malupit doon, ginaryo mo na. Tapos parang pinapalabas nyo na kakampi nyo 100% ang Amerika. Kaya medyo yung tao tuloy, kasi nangyari to nung panahon ng INC rally, peaceful rally. So lahat ng balita, lahat ng taong bayan nakatuon sa naganap na peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. Ang nakakatawa dito, talagang nagmumukhang publicity o trial by publicity or publicity stunt ni etong ginawa ni Marcos Jr. para pagtakpan ang nangyaring peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. Yun eh. Yun talaga ang lumalabas dito. Tsaka ito, halimbawa ko, hindi ko ka-close yung siyempre sasagutin at sasagutin yan kasi presidente ka eh. Halimbawa, may yung presidente, halimbawa ako si Marcos, tinawagan ko si Trump, kinongrats ko siya. Tapos parang pinalabas ko sa Pilipinas na, uy, may maganda kaming pinag-usapan ni Trump. Uy, tutulungan tayo ni Trump. Uy, may etong oy, mga Pilipino, mga tanga. Ay, sorry. Oy, mga Pilipino. Oo, nag-usap kami ni Trump. Malaking pakinabang to para sa Pilipinas. Pero yung totoo, nag-usap lang naman talaga kayo dahil binati mo siya. Yun lang naman talaga yun ang nangyari dun. Yung nga lang, yung sinasabi nga dito is publicity stunt. Ang galing gumawa ng drama, no? Yeah, tuloy. As far as I'm concerned, why hindi siya okay when it comes to the Philippines? Kasi ang level mo is president and you talk to the president too. Now, kung gusto mo lang i-wish si Kamala na, oy, good luck to what you're doing, you will be doing in the next coming days kasi you're outgoing Vice President. Good luck ha, and let's keep in touch. That is a personal call, but it should not be an official call na ilalagay mo pa sa mga dyaryo. What is this? A publicity stunt? Just because you have an INC rally and you want to cover up the millions of Filipinos that were on the streets and gusto mo mapunta sa iyo yung eksena ng media dahil kausap. Yun talaga. Yun na talaga yun. Gusto talaga niya mapunta yung eksena ng media. Kasi nga napagtakpan siya, siya rito, nadurog siya ng gusto. Si Kamala Harris, ang tanong ko, what's the value of it? Mga tao na nasa paligid ni BBM and even the Department of Foreign Affairs. Kasi to be very frank, what's the value of this? Wala. Ang value niyan, Prof, ganito. Ang value niyan is mapagtakpan ng kahiyan. Ang ginagawa talaga tayong ututo ni Marcos. Ginagawa niya talaga tayong tanga. Anak ng titing, tumawag ka lang, close na kayo. Assuming talaga to. Ba't ba napaka-assuming nitong taong to? Oh, binati niya lang si Trump, magkakampi na agad sila. Sa bagay, nung panahon nga ng kandidatura, nung tumatakbo tong presidente si Marcos at si BP Sara, di ba, pinamukha niya sa taong bayan, best friend sila. Samantalang sila, kailan lang pala sila magkakilala? Ayop. Ewan ko ba dito kay Marcos Jr.? He is the president. Ang level niya is president, head of state din. I'm not saying na napaka-snub mo na not to call
Kamala. Kasi, I mean, hindi ganon. Pero in terms of protocol talaga, even, na-observe ko yan sa iba't ibang bansa, no, na napuntahan ko, and even here, na kung saan nandito ako sa China, na-observe ko talaga yan. Na-observe talaga nila yung protocol. Like for example, kapag head of state ang nag-visit, head of state din ang sasalubo, ang makikipag-usap. Pero halimbawa pag vice president din. Kasi yun ang katumbas mo. Ito, bakit ka makipag-usap sa vice president na outgoing when you are the head of state of the country? You don't go down to that level. It's not being snob, it's just the protocol. Boom! Sa madaling salita, ito explain natin na English to pero naintindihan ko. Nag-level up na tayo, guys. Ibig sabihin kasi dito, bilang isang presidente ka, bakit ka bumaba sa level ng isang vice president? Lalo't magkaibang bansa kayo. Dapat kung presidente ka, is dapat nakipag-usap ka sa kapwa mo presidente. Hindi ho sinasabi dito na bawal, no? Bawal na parang ano ba 'yun? Parang sobra naman kayo, parang pinagbawalan niyo na, hindi ganoon. Ang ano kasi dito is parang ang baba naman ng level ng isang presidente sa Pilipinas na makipag-usap sa vice president ng Amerika. 'Di ba? Kung tama ba yung pagkakaintindi ko. English kasi yung sinasabi ni Prof eh. No? Katulad niyan, pansinin niyo si Donald Trump, hindi niya mini-mention si kahit alam naman na natin na medyo may pag-imbita itong si Donald Trump sa mag-amang Duterte sa ibang bansa. Pero, syempre, kabastusan din naman yung pag ginawa ni Donald Trump yun, di ba? So, hindi niya inaano yung hindi ko naman sinasabing mababa ang ano ng isang vice presidente. Ang ano lang kasi dito, kasi biruin mo, isa kang president, tapos may kipag-usap ka sa vice president, anong connect? Tsaka anong mapapala ng taong bayan dun? Kasi vice presidente lang naman yun. Kung si Donald Trump sana at kung ang napag-usapan nyo sana is mapatungkol sa Pilipinas, or sasabihin na natin na parang mag-i-invest dito sa Pilipinas si Donald Trump, maganda sana yun. Kaso hindi naman eh. Okay, tuloy natin. There's such a thing as protocol that you have to follow. Protocol pala to. Okay. Gets ko na. Protocol pala to na kailangan mo sundin. Oo. You may call her in a personal capacity as your friend. But in a protocol, protocol yan, hindi. As much as possible, you avoid it. Kasi dapat pantay kayo ng level because you have to lift up. Parang representation yan ng bansa mo eh. Ibig sabihin, nilower mo ang bansang Pilipinas dahil you're the head of state and you're talking to a vice president outgoing? Yun! Sa madaling salita, protocol pala to. So doon, ipinamumukha mo sa mga Pilipino, sige, nandun na tayo, tropa mo si Kamala, sige. Kayo na magtropa, tropa mo, sabi mo eh. Gusto mo yan eh, pakialam namin sa'yo. Pero yung tipong yung dating na parang ibinaba mo ang tingin ng ibang bansa sa bansa mo, medyo pangit nga naman talaga yun. No, talagang parang ibinaba mo yung level mo kasi dapat level yan eh. President to president, vice president to vice president dapat. Kaso hindi yata alam ni Marcos yun. Kasi nung panahon na parang ewan ko ba, naging presidente to, walang alam sa mga ganitong protocol. Gago! Hindi ko talaga alam ba't naging presidente. Hindi alam ang protocol. Lagi naman tulog. Isa na-stress na ako dito kay Marcos. So, totoo lang. Kung may pagkakataon lang na parang ang sarap maging presidente. Tapos turuan ko to.
Kasi ito basic yan basically yan na dapat malaman ng isang presidente. Kasi una ano yan isang kahihiyan sa bansa natin. Pero mo, ikaw ba naman nakipag-isa kang presidente ng isang bansa. Tapos nakipag-usap ka sa isang na wala namang saysay. Parang, alam mo yun, basta sa madaling salita, itong ginawa ni Marcos Jr., kahihiyan na naman sa ating bansa. And in the very first place, what is the value of that? Is there any value for the Philippines talking to an outgoing, a loser vice president in the election? Really? I'm not kidding. I was really shocked. Kasi ang alam ko, ang magiging kausap niya, si outgoing President Joe Biden at saka yung outgoing din ata na Prime Minister ng Japan or current. I'm not sure about the Japan. Basta Prime Minister din ng Japan. So parang, well, in a way, sabi ko, ang una kong reaction, why would you talk to outgoing people? Hindi na sila nasa posisyon kasi outgoing na. Tama kasi wala na naman nasa posisyon, so okay naman wala nang problema doon. Pero nagulat nga doon si Professor na Vice President. Kamala ang kausap mo. Pero mas maganda, ang kailangan mong kausapin is incoming. Kasi yun ang makakausap mo at yun ang kailangan mong pakipag-usapan when you talk about bilateral relation with that country. Though pwede naman sigurong kausapin mo in a personal capacity, but not as the president of the country. Siguro, kung for optics, di ba? Pero bigla na lang ang lathala is Vice President outgoing ng United States. Parang sabi ko, why would you do that? I mean, and why do you outgoing pala yan si Kamala? have to have this hype, mini-media hype mo pa, when in fact, as far as I'm concerned, media hype pa no? Sakit nun. Para lang mapagtakpan mo yung kahihiyan mo, gumawa ka ng isang bagay na ikakahiya ng bansa mo. Tapos, hinipe mo pa sa social media. Pinabalita mo pa, pinadyaryo mo pa, na wala namang magiging silbi yun sa bansa mo. Anak ng tinamang naman, bakit namang gano'n? Marcos, tanggalin mo nga yung structural, mo dyan. Ako na lang magtuturo sa'yo. Gago! Parang mas may alam pa ata ako dyan Joke lang. Sabihin naman na iba dyan, yabang-yabang naman ni Jing. Ito lang. Why hindi siya okay when it comes to the Philippines? Kasi ang level mo is president and you talk to the president too. Now kung gusto mo lang i-wish si Kamala na, good luck to what you're doing, you will be doing in the next coming days kasi you're outgoing vice president. Good luck and let's keep in touch. That is a personal call. But madaling salita, ang nakakahiya pa dito, para lang mapagtakpan yung kahihiyan ni Marcos, ginawa niya pang sangkalan tong outgoing vice president ng United States. Ay, naku mo. Sabi namin kasi matinong presidente, ba't binigyan niyo kami ng bangag? Gago! Ewan ko sa'yo, Marcos. May ayos ka nga. Para ginawa mo to, para pagtakpan yung kahihiyan mo, pero mas nakakahiya to. Ay, naku. Should not be an official call na ilalagay mo pa sa mga dyaryo. What is this? A publicity stunt? Just because you have an INC rally and you want to cover up the millions of Filipinos that were on the streets and gusto mo mapunta sa iyo yung eksena ng media dahil kausap mo si Kamala Harris. Ang tanong ko, what's the value of it? What's the value of that for the country? Mayroon bang value? May makukuha ka ba? Ang Pilipinas ba mayroon? Wala. Meron. Kahihiyan. Gago! Meron naman maang kahihiyan ng nakuha ng Pilipinas. Because outgoing yan Ang kailangan niyang kausapin, kung kaya niyang kausapin at kaya niyang makapenetrate sa kordon ni Trump, is si Trump. Kasi Trump is incoming.
Yun talaga yun. Kasi in a matter of time, 5 days from now, Trump will be the President of the United States. So, yun yung kailangan mong kausapin, bati-batiin, baka gustong mag-apply ni Kamala kay BBM bilang Vice President. Kaya pala pinapa-impeach nila si BP Sara kasi ang papalit na Vice President ng Pilipinas ay si Kamala Harris. Gago! Ayop na yan. Kasi diba, dapat ang kausapin ni Kamala Harris is yung ongoing president na si Donald Trump. Kasi yun naman talaga dapat ang kausapin. Kaso ang kinausap ni Kamala Harris, nasisi pa tuloy. Dapat ang kaso ang kinausap si Marcos. Baka mag-apply ng Vice President dito sa Pilipinas yan. Gago! Tayo na mo, Marcos, love trip ka talaga. Ayot ka, wala ka nang ginawang batino sa Pilipinas. Gago! Ay, naku. Ano naman, nag-iisip ba ito? May high blood si Prof sa'yo Congratulations. Kasi yun yung decision maker na ng United States. And these people are outgoing. They will not matter anymore. In many ways, when you talk about diplomatic and official relationship ng bansa. Kasi hindi sila decision maker na So, tama naman yun. So, thank you kay Prof. Lap trip tong video na to. Kasi hindi na natin pag-usapan yung kay Chis Escudero, ha? Medyo mahaba na yung video natin. So kayo ba, mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napanood yung video, comment nyo lang po dyan sa baba. Ay, naku to si Marcos. Alam nyo kung nabubuhay pa si Dolphy, pwedeng isama to si Marcos Jr. dun palagi. Patawa Komedyante, Tinalo sa kakomedyante yan si Tatay Digong Ay, si Marcos, mag-isip-isip ka nga minsan. Anak ng titing. Baka nga ganun. baka si Kamala Harris yung ipapalit kay VP Sara Duterte. Gago! Ang dami kong tawa dito. Hype na yan. So yun mga banateros, ano may kukomento nyo, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At yun, mega love shoutout sa lahat ng FW Hero Abroad, sa ating mga mahal na senior citizen at sa lahat ng sumusuporta sa Banateros Brothers. Kaya Boss Dada, Coach Olivan at by Master Judea, at syempre kay Jay Guevara at sa lahat ng DDS vlogger, kay Spencer, Buster TV, Jojo Di Guzman at sa lahat, di ko na kayo may isa-isa. At syempre pakidamay na rin yung join button at super thanks natin dyan. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.